Tingnan nyo mga kaalbularyo, mayroon tayong napapansin ngayon. So try nating paandarin ang makina. At lumabas ang check engine light indicator. Ayan o. So ang gagawin po natin dito ay papasukan natin ng X-ray machine. So nang naipasok na natin ang X-ray machine, napapansin nyo na nag-negative yung shifter display dito. So nag-negative. Kanina ay naka-P yan. So ngayon ay naka-negative. At nawala na din ang check engine light indicator. So ngayon po ay patayin natin ang makina. At try nating paandarin ulit. So napapansin nyo ngayon mga kalbularyo, hindi na lumalabas ang check engine light indicator at patuloy pa rin naka-negative ang display dito. So try nating paandarin. Oh, wala. Walang nangyari. At baklasin ko ngayon ang OBD. So ngayon lumalabas na rin ulit yung P na display. So paandarin natin ang makina. Yan, umandar na. So ibig sabihin po ay mayroong problema dito sa port natin. So ngayon i-trace up natin to kung ano ang problema. But pag ikabit natin ang X-ray machine natin ay hindi umaandar ang makina doon at palaging naka-negative na lang ang display. Alright, tingnan natin. So yan po mga kalbularyo, dapat ganito ang plastada natin kung paano natin i-trace up yung kurente sa OBD port. So dito po tayo magsimula. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ibig sabihin ay 16 pin out po ito. Huwag kalimutan yung number 4 at number 5 ay chassis ground yan. At saka dito sa dulo sa number 16 ay always positive o always power. So ngayon po mga kalbularyo, i-trace up po natin sa ating tester. Kailangan natin itong matrace up muna bago pa tayo pumunta sa ibang problema po nito. Alright, tingnan natin. Sabi ko na kanina na ang number 4 at number 5 ay ground yan o chassis ground. So ngayon, ang number 16 naman ay palaging naka-power o palaging naka-positive side. So ngayon po mga kalbularyo, try nating tingnan. So nang nakita natin sa ating tester ay walang nangyari, kumbaga walang positive na papasok. So i-trace up po natin kung ano talaga ang nawawala, positiba o negatiba. So ngayon po mga kalbularyo, ganito na lang po ang ginagawa natin para ma-trace up natin kung ano ang nawala, ang positiba o ang negatiba. So kabitan natin ang negative dito at idugtong natin ang positive dito. So mayroon namang reading ang tester natin ngayon. At pag i-transfer na natin dito sa mismong OBD port ay wala talagang lalabas na reading sa ating tester. So ibig sabihin yan, kailangan natin tong lagyan ng positive dito para may reading ng ating X-ray machine. So ngayon po mga kalbularyo, ang ginawa lang natin ay temporary ko lang po itong binaklas yung sa ignition switch harness. So ngayon dinugtungan ko ang wire number 16. Titingnan natin kung mayroon bang ibang nakakabit dito na accessories o mga lighting. So ayan po mga kalbularyo, nang naidugtong ko ang wire dito, tingnan niyo, ang dome light ay umiilaw. So ibalik kong tanggalin. Ibalik natin idugtong. Yan, umiilaw ang dome light. Tanggalin natin ulit. Naka-off na. Ibalik nating idugtong. Yan. So umiilaw. So ibig sabihin mga kalbularyo, dapat ang OBD natin ay walang halo na kuryente. So ang gagawin po natin dito, separate po natin to ang wiring dito sa dome light para yung OBD port ay walang kahalo dito. So ngayon po mga kalbularyo, pagkatapos na nating naidugtong ang wire dito papuntang positive, tingnan natin. Ipasok na natin ulit ang ating X-ray machine. Yan. Kasi nung dati, nang naipasok na natin to, ay hindi umaandar ang makina at makikita natin dito sa panel board ay mag-negative lang. So ngayon po ay ignition on po tayo. Focus po tayo dito sa panel board. Ayan ignition on. So naka-display na po ang P. Hindi katulad ng dati na naka-negative po ito. So pandarin natin ang makina. Ayan. Umaandar na. So ganito lang po ang ginagawa natin mga kalbularyo. Nag-supply lang po tayo ng positive rito sa mismong OBD port. So ngayon po nakikita naman natin
na nag-workout na ang ating panel board. So mayroon ng display. Maraming salamat po sa inyong panonood.